King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 537. Disaster Level Demonic Vine. Ang Pure Heaven Earth Yuan Chi at isang aura ng buhay ay dumaloy patungo sa butas sa loob ng misteryosong kanyan. Ang mga ito ay medyo dalisay at hindi sila tinanggihan ng Purple Saint Ruins, tulad ng tubig na sumisipsip ng lupa. Ang isang quarter ng butas ay na-assimilated na. Ano ang mapapala ng tatlong sekta sa paggawa nito? Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Ang mga puwersang ito ay tumulong na patatagin ang butas at ayusin ito. Kahit ang Skeletal Division Leader ay hindi naintindihan. Kung hindi ako nagkakamali, gusto ng tatlong sekta na ay assimilate muna ang lugar na ito, pagkatapos ay sirain ito bigla at gamitin ito bilang pasukan upang salakayin ang mga guho. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay solemna. Tatlong sekta. Atake. Ang Skeletal Division Leader ay hindi maiwasang magtanong. Anong uri ng pag-iral ang tatlong sekta na ito? Matagal na niyang narinig si Zhao Fang at ang Purple Saint Partial Spirit tungkol sa tatlong sekta, ngunit hindi pa rin ito alam kung ano sila. Ang tatlong sekta ay ang tatlong 2-star na sekta ng Tianlu Islands. Ang Pure Moon Spiritual Sect, Moon Demon Palace, at ang Blackcliff Palace. Sa kanila, ang Pure Moon Spiritual Sect ang pinakamalakas at umabot na sa 2.5 bituin. Paliwanag ni Zhao Fang. Ano? 2-star na sekta. Halos matamba ang katawan ng Skeletal Division Leader habang hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Fang. Ang paghahayag na ito ay parang kidlat na tumatama sa katawan nito. 2 bituin na sekta. Ang isang 2-star sect ay isang napakalaking puwersa, at alam ng Skeletal Division Leader kung gaano sila kakilakilabot. Mga isla ng Tianlu. Di ba yun yung katabi ng isla namin? At ang Moon Demon Palace. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader at natarante ito nang banggitin ni Zhao Fang ang Moon Demon Sect. Lumingon ang mga mata ni Zhao Fang dito. Ang Moon Demon Palace ay dapat na mga taga-suporta ng Scarlet Moon Demonic Religion, tama ba? Ikaw. Alam mo talaga yon. Kumirat ang puso ng Skeletal Division Leader. Hihihi, nahulaan ko na yan sa cloud area. Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Hindi na siya nagulat sa kumpirmasyon. Kung tama siya, kung gayon ang panahon ng rurok ng Scarlet Moon Demonic Religion ay noong naglaban ang Moon Demon Palace at Three Saints Palace. Sa madaling salita, ang Azure Flower Continent ng ilang daang taon na ang nakalilipas ay isang maliit na proxy battlefield lamang ng 2 puwersang iyon. Zhao Fang, alam mo ba kung gaano kakamangmang? Para makipaglaban sa tatlong sektang iyon. Bulalas ng Skeletal Division Leader. Kahit na malakas ang Scarlet Moon Demonic Religion, mga pawn lang sila ng Moon Demon Palace. Mula dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang isang sekta na may 2 bituin. Higit pa rito, ang Pure Moon Spiritual Sect ay umabot pa sa 2.5 bituin. Ignorante. Haha. Napatay ko na ang higit sa 1 o 2 sa kanilang mga henyo taon na ang nakakaraan. Ang tawa ni Zhao Fang ay naglalaman ng pagmamataas at pagkabaliw. Kung walang panganib at pakikipaglaban, paano makakakuha ng anumang kapalaran? Sa pag-iisip kung paano pinasok ni Zhao Fang ang mana na ito bilang isang tagalabas, ang mga hamon na kanyang kinaharap ay lubhang mapanganib. Ngunit sa huli, si Zhao Fang ang naging pinakamalaking panalo at nakatanggap ng malaking kapalaran. Bagamat si Zhao Yufei ang naging tagapagmana ng dimensyon, ang potensyal ni Zhao Fang ay mas mataas kaysa sa kanya. Ngayong siya ay bumalik, si Zhao Fang ay maaaring makipag-away muli sa kanila. Senior Purple Saint, ano ang dapat nating gawin? Huminahon si Zhao Fang. Medyo magulo. Una, hindi natin mapuwersang atakehin ang lugar na ito kung hindi ay lalago ang butas. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit sa malalim na tono. Nang marinig ito, ang puso ni Zhao Fang at ng Skeletal Division Leader ay parehong nanginginig. Sa totoo lang, dahil mahina ang lugar na ito ay hindi maaaring puwersahang salakayin. Higit pa rito, ang enerhiya na dumadaloy ay naglalaman ng mga batas ng espasyo. May mga eksperto sa Void God Realm, at kahit isang Spatial Array Master. Mahirap pigilan ito gamit ang iyong lakas. Ang Purple Saint Partial Spirit ay mapait na ngumiti. Mahirap pigilan.
Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Wala siyang magagawa o ang Skeletal Division Leader tungkol sa mga batas ng kalawakan. Hindi natin ito ma-atake at hindi natin mapipigilan. Ito ay talagang nakakagulo. Naisipan ng Skeletal Division Leader na umatras. Gayunpaman, ang Purple Saint Partial Spirit ay nagsalita pagkatapos mag-isip. Kapag ang mahinang puntong ito ay ganap na naayos, ang tatlong sekta ay hindi makakagawa ng anuman kahit gaano kalalim ang kanilang mga pamamaraan. Naiintindihan ko. Nangangahulugan iyon na ang tatlong sekta ay gagawa ng kanilang hakbang bago ang butas ay ganap na maayos. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Kung aayusin ang butas, walang magagawa ang tatlong sekta. Tama, kailangan lang nating mag-ingat bago ganap na ayusin ang butas. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay pinabilis ang pag-aayos ng weak point. Ang misteryosong kanyan ay agad na napuno ng Heaven Yuan Qi habang sinimulan nilang ayusin ang butas. Makalipas ang 3 araw, naayos na ang kalahati nito. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog. Kapag mas naayos ang butas, mas magiging mahirap para sa tatlong sekta na salakayin ang Purple Saint Ruins. Sa panahong ito, pumunta rin si Zhao Fang sa 2 pang malalaking butas at siniyasat ang mga ito gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang mga resulta ay hindi maganda. Ang iba pang 2 pangunahing butas ay mayroon ding mga palatandaan ng pagiging pinapagaling ng isang panlabas na puwersa, ngunit ang pag-unlad ay hindi kasing layo ng isang ito. Ang lahat ay ipinakita sa harap ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang. At ito lamang ang pinakamahalagang butas. Ang mga maliliit ay hindi pa na-inspeksyon dahil sila ay hindi gaanong nababahala. Zhao Fang, tingnan mo. Parang may kakaibang halaman na tumutubo dito. Ang balita ay nagmula sa Skeletal Division Leader, na nasa mahiwagang kanyan. Mabilis na lumipad si Zhao Fang patungo sa mahiwagang kanyan. Kung titingnang mabuti, isang madilim na berdeng balam ang lumitaw sa mga palumpong. Ang mga baging na ito ay wala dito 1 oras na ang nakalipas, at ang mga ito ay limitado lamang sa lugar na ito. Nagulat ang Skeletal Division Leader, at nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang na may mali habang tinitingnan niya ito. Ang madilim na berdeng baging na ito ay may magulo at mapanirang aura. Ibang-iba sila sa mga normal na halaman. Higit pa rito, ang kanilang paglaki ay masyadong mabilis. Ang isang aura ng buhay ay nagmula sa labas ng mundo at naging sanhi ng paglaki ng mga ito ng ilang beses. Ang Yuan Qi Gathering Array ay nagpapataas din ng kanilang paglaki. Sa isang iglap, ang maitim na berdeng baging sa loob ng 4 o 5 milya ay nagsimulang mabilis na lumaki. Sa gitna ng mga baging, mayroong isang halimaw na kasing laki ng tao na may uhaw sa dugo na ekspresyon. Gago! Sinisipsip ng mga baging na ito ang aking buhay at asensya ng dugo. Ang Tao-Earing Trio ay umungal. Sa ilalim ng impluwensya ng aura ng buhay at Yuan Qi, ang maitim na berdeng baging na ito ay nagsimulang mabilis na lumaki. Si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay pansamantalang natulala. Ito ay masyadong mabilis. Sa ilang paghinga lang, ang madilim na berdeng baging na ito ay nakabuo na ng mga ugat na kumakalat sa bawat direksyon. Sa loob ng kagubatan, lahat ng buhay na halaman ay sinipsip na tuyo ng kanilang life force at naging isang tumpok ng puting alikabok. Wind Lightning Tornado. Sigaw ni Zhao Fang habang gumagawa siya ng buhawi na bumabalot sa lahat sa loob ng 2 milyang radius. Ang momentum ng galit na lumalagong berdeng mga baging ay tumigil, ngunit nararamdaman pa rin ni Zhao Fang na ang elemento ng kahoy ay sumasalungat sa kapangyarihan ng kidlat. Ang bawat kapangyarihan ay may counter. Bagamat lubhang mapanira ang kidlat, ito ay sinalungat ng elemento ng kahoy. Higit pa rito, ang madilim na berdeng baging na ito ay lumago ng walang limitasyon sa suporta ng aura ng buhay at ng Heaven Earth Yuan Qi. Sa loob lamang ng isang hininga o 2, ang mga nasirang baging ay tumubo na muli. Ang lahat sa loob ng 4 o 5 milya ay napuno ng mga maitim na berdeng baging na ito, at ang mas mahaba ay 7 o 8 yarda ang haba at walang palatandaan ng paghinto. Oh my God, anong uri ng mga halaman ito? Ang Skeletal Division Leader ay pumasok din sa labanan, sinisira ang mga patch ng dark green vines.
Lumitaw ang kulay purple na kidlat sa palad ni Zhao Feng at mas lumakas ang kanyang mga pag-atake. Kalokohan, ito ay isang ipinagbabawal na planta sa antas ng kalamidad, ang demonic hellvines. Bulalas ng Purple Saint Partial Spirit. Disaster Level Demonic Hellvines. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay parehong sininok nang marinig ang pangalan. Nilamon ng Demonic Hellvines na ito ang puwersa ng buhay at patuloy na lumalaki. Talagang karapat-dapat silang maging antas ng sakuna. Kung ang halaman na ito ay nasa Azure Flower Continent, ito ay talagang lilikha ng kaguluhan. Nakuha talaga ng tatlong sekta ang isang binhi ng Demonic Hellvine. Hindi ba sila natatakot na samobra? Ang demonic vine na ito ay halos ganap na hindi naaapektuhan ng tubig at apoy, at maaari itong magpatuloy sa paglaki hanggat mayroong Heaven Earth Yuan Qi at isang aura ng buhay. Nanginginig ang boses ng Purple Saint Partial Spirit. Boom! Magagawa lamang ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader ang paglaki ng demonic hellvine, ngunit hindi nila ito mapigilan. Mabilis na sirain ang mga array ng Yuan Qi Gathering. Palakihin lamang nila ang paglaki ng baging. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Wind Lightning Strike. Ilang blades ng hangin at kidlat ang bumaril patungo sa mga hanay ng Yuan Qi Gathering sa malapit. Habang sila ay nawasak, ang paglaki ng demonic hellvines ay bumagal. Gayunpaman, sa puntong ito, ang demonic hellvines ay isa ng sakuna, at ang mas malaki ay mas matangkad na sa 100 yarda. Pagtingin sa lugar, ito ay isang dagat ng madilim na berdeng baging na pumipihit at lumiko. King of Gods, Kabanata 538. Ang kapangyarihan ng Corpse Array. Sa walang limitasyong karagatan, mayroong isang napakalaking bundok na tumitingin sa ilang daang milya. Ilang figure ang nakatayo sa itaas ng bundok, at 100 yarda ang lapad na multo na imahe ang lumitaw. Napatayo ang mga balahibo ng lahat ng nanonood sa kasalukuyang tanawin na ipinapakita ng larawan. Ang hindi mabilang na madilim na berdeng demonic vine ay nakabuo ng karagatan ng mga baging na tumubo sa hindi mapigil ang paraan. Napabuntong hininga ang mga manonood. Nakakatakot. Hanggat may aura ng buhay at ilang Heaven Earth Yuan Qi, ang demonic hellvine ay maaaring lumago ng walang katapusan. Talagang karapat-dapat itong maging isang disaster level forbidden vine. Kung hindi ito makokontrol ng mabuti, maaari pa nitong sirain ang isang buong sibilisasyon. Ang ilan sa mga makapangyarihang figure ay hindi maiwasang sabihin. Ang mga figure na ito ay mula sa 3 2-star sects, at ang pinakamahina sa kanila ay nasa True Lord rank, at maraming eksperto sa Origin Core Realm. Siyempre, lahat sila ay magalang na tumitig sa 3 magagandang figure sa hangin. Lahat ng tao sa loob ng ilang libong milya ay nakadarama ng kapangyarihan mula sa 3 ito, at sila ay parang 3 sinag ng banal na liwanag. Isang gininto ang balangkas na nagpapalabas ng aura ng kamatayan, isang dalisay at banal na babae, at isang demon lord na napapalibutan ng itim na ambon. 3 Void God Realm Kings. Sila ay tulad ng 3 banal na nilalang na hindi nagbago mula noong simula ng panahon. Ang 3 taon ay walang halaga sa kanilang buhay. Para sa kanila, ito ay katumbas ng pagpikit lamang ng kanilang mga mata sa 1 segundo. Saint Moon and Goddess, gumamit ka talaga ng demonic vine para lang pigilan ang brat na iyon. Nagulat ang Golden Skeleton. Tinitigan ng 3 Void God Realm Kings ang misteryosong kanyan. Nakita nila ang tanawin ng mga baging at ang imahe ni Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader na nagmamadaling harapin ang mga baging. Ang 3 eksperto sa Void God Realm ay hindi nagulat sa hitsura ni Zhao Feng. Simula nang bumalik ang brat na ito sa Purple Saint Ruins, sinira niya ang plano natin. Higit pa rito, nariyan pa rin ang kaso ng pagpatay niya sa marami sa ating mga core na disipulo. Sa pagiging kaaway lang ng Pure Moon Spiritual Sect, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga. Malamig ang boses ni Saint Moon Tita Goddess. Sa sandaling bumalik si Zhao Feng sa mga guho, naramdaman ito ng 3 sekta. Ang Saint Moon Aunt Goddess ay may isang higanteng alakdan sa tabi niya na kasing laki ng toro, at ang malamig na pulang mata nito ay nagpalamig sa dugo ng iba. Nakarating na ang alakdan na ito sa True Spirit Realm, at ang 2 mata nito ay nakatitig kay Zhao Feng sa imagery. Kung narito si Zhao Feng, labis siyang magugulat.
Naabot na ng batang alakdan ang True Mystic rank. Siyempre, iyon ay dahil sa katotohanan na tinulungan ito ng isang Void God Realm expert na lumaki. Bilang espiritual na alagang hayop ni Zhao Fang, mas malakas ang Scorpion, mas malakas ang mahiwagang ugnayan ng dalawa at mas madali itong madama. Hahaha, kasama ang ipinagbabawal na demonic vine, hindi na magtatagal ang brat. Ang butas na ito ang magiging pasukan ng ating tatlong sekta. Tumawa ang Demon Lord na napapalibutan ng itim na ambon. Sa puntong ito, si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay nataranta habang sinusubukan nilang harapin ang mga baging na napakabaliw na tumutubo. Siyempre, walang tunog ang Phantom Image. Zhao Feng, kung hindi ka gagamit ng ilang uri ng pagpatay sa lalong madaling panahon, ang mga demonic vine na ito ay kakalat sa buong lugar. Sa oras na iyon, ang buong Purple Saint Ruins ay mawawalan na ng pag-asa na maligtas. Hinimok ng Skeletal Division Leader. Ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan ay higit na kapakipakinabang kaysa sa kapangyarihan ng kidlat o hangin dahil ang kapangyarihan ng kamatayan ay sumalungat sa elemento ng kahoy. Maaari ko lamang sirain ang lahat ng mga baging na ito sa pamamagitan ng paggamit ng Jade Dragon Protection o ang Ice Imperial Spear. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng, at ito mismo ang naisip ng Skeletal Division Leader. Ang proteksyon ng Jade Dragon ay dapat na mapupuksa ang isang malaking bahagi ng mga baging, at gamit din ang kanyang Ice Imperial Spear, dapat niyang ma-freeze ang lugar at mapawalang bisa ang panganib. Hindi. Si Zhao Feng at ang Purple Saint Partial Spirit ay nakipag-usap sa isa't isa at agad na umiling. Ito ay isang mas mahinang bahagi ng mga guho. Kapag ginamit ang Jade Dragon Protection, ang butas ay agad na lalawak. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay hindi maaaring masira ng husto. Skeletal Division Leader, samahan mo ako. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Zhao Feng nang mapagtanto niya kung gaano mapanira ang kapangyarihan ng kamatayan ng Skeletal Division Leader sa mga baging. Ghost Corpse Cursed Array. Isang itim na bandila ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ho! May kabuuang 15 True Lord rank na sinumpa ang mga bangkay ng multo ang lumitaw sa karagatan ng mga baging. Ang mga sinumpaang maltong bangkay ay nakatayo sa isang porma sayon, at lahat ng bagay sa loob ng 100 yarda ay napuno ng hangin ng kamatayan. Shoo! Ang mga baging na pumasok sa Ghost Corpse Cursed Array ay nagsimulang bumagsak, na nag-iwan ng puddle ng mabahong likido. Hindi masama. Nagulat si Zhao Feng. Ang epekto ng Ghost Corpse Cursed Array sa mga demonic vine ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Maaari pa nitong nakawin ang kanilang life force. Whoosh! 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 Ang isang buong lugar ng demonic hellvines sa lalong madaling panahon ay naging puddle ng nakakadiri na likido. Kaya ganyan yan. Ang Ghost Corpse Cursed Array ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga sumpa, na sumasalungat sa lahat ng buhay sa buhay. Bahagyang huminto ang Skeletal Division Leader at naunawaan ang teorya sa likod nito. Ang Ghost Corpse Cursed Array ay hindi lamang kombinasyon ng True Lord rank Ghost Corpses, naglalaman din ito ng isang malakas na sumpa. Sa pag-iisip pabalik sa 100 Graves Forbidden Ground, tanging ang Scarlet Moon Patriarch at ilang iba pa ang maaaring ganap na umatras ng hindi nasaktan. Ang 100 Graves Forbidden Ground ay itinayo ng puwersa sa likod ng Scarlet Moon Demonic Religion. Gamit ang Ghost Corpse Cursed Array, bumagal ang bilis ng paglaki ng Demonic Hellvine, ngunit hindi ito huminto. Zhao Feng, ang mga baging ay umabot na sa 5 o 6 na milya. Kailangan nating palawakin ang laki ng Ghost Corpse Cursed Array. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Buksan. Tinaasan ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader ang radius ng Ghost Corpse Cursed Array. Sa loob ng ilang paghinga, kumalat ang Ghost Corpse Cursed Array sa hanay na 1 milya at patuloy na umaabot hanggang 2 milya, na nangangahulugang bumaba ang lakas nito. Gayunpaman, karamihan sa demonic hellvines ay hindi pa ganap na nagmature kaya madali silang napigilan ng array. Sa kasamaang palad, 15 bangkay ng multo. Bahagyang nalungkot si Zhao Feng. Kung kumpleto ang kalahati ng plano ng 100 Corps, tiwala siyang kaya niyang patayin ang lahat ng demonic hellvines bago sila tuluyang mawalan ng kontrol. Sa sandaling ito, pinapatatag lamang ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader ang sitwasyon. Kahit na ang mga baging ay lumalaki pa, ang bilis ay pinaghihigpitan.
Parehong nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng at ang Purple Saint Partial Spirit. Zhao Feng, maraming salamat. Kung medyo nahuli tayo, ang Purple Saint Ruins ay nasa ganap na panganib. Nagpasalamat ang Purple Saint Partial Spirit. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay solemna. Ang panganib ay napigilan lamang. Hindi pa ito nawawala. Skeletal Division Leader, kontrolin mo sandali ang Ghost Corps First Array. Biglang sabi ni Zhao Feng at ibinigay ang array flag sa Skeletal Division Leader. Makakatagal lang ako ng 1 oras. Tumango ang Skeletal Division Leader. Ang kasalukuyang lakas nito ay hindi gaanong naiiba sa isang tunay na sovereign, kaya ang pagkontrol mismo sa Ghost Corps First Array ay maaaring medyo mas madali. Kasabay nito, sa tuktok ng bundok, ang mga figure mula sa 3 sekta ay nabigla habang nakatitig sa imahe. Hindi ko akalain na may sovereign helper si Zhao Feng sa tabi niya. Anong klaseng array yan? Ito ay lubhang kapakipakinabang laban sa demonic Hellvines. Nag-usap ang grupo, at nagkatinginan ang 3 Void God Realms. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Hindi mapakali na tanong ng Golden Skeleton. Ang Saint Monant Goddess at ang Demon Lord ay parehong nakatingin dito na nagtatanong. Ang hanay na iyon ay naglalaman ng mga bangkay ng multo at ang kapangyarihan ng mga bangkay. Parang katulad ng sa Blackcliff Palace mo. Sabi ni Saint Monant Goddess. Hindi lang Blackcliff Palace ang nakakaalam ng arrays. Malalaman ito ng Moon Demon Palace at maging ng iba pang 1-star clans na dalubhasa sa mga bangkay ng multo. Masungit na sabi ng Golden Skeleton. Nang marinig ito, ang Saint Monant Goddess at ang Demon Lord ay hindi na nagtanong pa. Hindi na kailangang mag-alala. Sila ay pinaghihigpitan sa lakas tao. Hindi sila magtatagal sa 2 tao lang. Sabi ng Golden Skeleton sa solemna na tono. Kahit na isang larawan lang ang nakita nito, marami itong masusuri mula sa isang larawang ito. Gayunpaman, nang matapos itong magsalita, nagbago ang imahe. Nagkaroon ng mahinang panginginig at alon ng alikabok. Daan-daang makapangyarihang aura ng hayop ang lumabas mula sa kanyan. Ang mga hayop na ito ay nasa True Spirit Realm. Ang pinakamalakas ay naabot na ang pinakamataas na True Lord rank at ang battle power nito ay maihahambing sa isang half-step Origin Core Realm. Sugod. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang kanyang God Spiritual Eye ay kumislap at nagradiated ng nakakatakot na enerhiya ng Eye Bloodline Power habang kinokontrol niya ang ilang daang True Spirit Realm Beast ng mag-isa. Sa puntong ito, ang ilang daang True Spirit Realm Beast ay sumugod sa karagatan ng mga baging at lumikha ng isang bagyo. Ang mga alon ng Demonic Hellvines ay nadurog sa pamamagitan ng Stampede, at bagaman ang Demonic Hellvines ay maaaring sumipsip ng buhay ng mga normal na hayop, ito ay isang napakalaking bilang ng mga hayop sa True Spirit Realm. King of Gods, Kabanata 539. Grandmaster Yin Kong. Ang Demonic Hellvines ay sa wakas ay napigilan sa unang pagkakataon. Boom! Ang kawan ng True Spirit Realm Beast ay durog at tumakbo sa mga baging. Ang mga alon ng Demonic Hellvines ay mabilis na nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Nag-stabilize na sila sa wakas. Nagpakawala ng hininga ang Purple Saint Partial Spirit. Sa kritikal na sandali na ito, nagawa ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng na ibalik ang sitwasyon. Ang pagkontrol sa ilang daang True Spirit Realm Beast ay isang bagay na hindi maisip ng mga normal na beast tamer. Sa hangin sa itaas ng bundok. Kahit na nadominahan na niya sila kanina, hindi madaling kontrolin ng isang maliit na True Lord rank ang 4 o 5 daang True Spirit Realm Beast. Ang tanawin sa loob ng Phantom Image ay naging sanhi ng pag-freeze ng mga ekspresyon ng 3 eksperto. Malinaw na hindi nila akalain na ang Demonic Hellvines ay tatapakan ng napakaraming hayop. Ang binhi ng Demonic Hellvine ay wala doon ng napakatagal, kaya ang kapangyarihan nito ay hindi pa ganap na nagising. Higit pa rito, pinatay ito bago ito ganap na lumaki. Bulong-bulungan ang Saint Monant Goddess habang pinagmamasdan nila ang lahat sa loob ng imahe. Hihihi, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga numero sa ilang sitwasyon. Ang asol na buhok na kabataan ay tumingin pababa mula sa langit habang kinokontrol niya ang kawan ng mga hayop.
Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang mga halimaw na ito ay aktwal na nahati sa mga grupo at nagsuporta sa isa't isa. Ang ilang mga hayop ay dalubhasa sa pagtunnel at pinatay ang mga ugat ng mga baging. Ang mga lumilipad na hayop ay may pananagutan sa pagliligtas sa mga hayop na nakulong ng mga baging. Ang mga eksenang ito ay naging dahilan upang ang mga eksperto ng tatlong sekta ay manood ng nakangangaang mga bibig. Ganyan kontrol. Hindi simple ang eye bloodline ng brat na ito. Napabuntong hininga ang gintong kalansay. Ilang taon na ang nakalilipas, nagpakita si Zhao Feng ng mga espesyal na diskarte sa eye bloodline at mga kasanayan sa enerhiya ng pag-iisip ng labanan niya ang mga disipulo ng tatlong sekta. Sa pagkakataong ito, muling ipinakita ni Zhao Feng sa mundo ang kapangyarihan ng kanyang God Spiritual Eye. Kinailangang aminin ng tatlong eksperto sa Void God Realm na mahirap makahanap ng ganyang eye bloodline kahit sa tatlong sekta. Sa loob ng mahiwagang kanyan, sa proseso ng pakikipaglaban sa mga puno ng demonyo, ang hukbo ng mga hayop ay dumanas ng ilang pagkatalo, ngunit si Zhao Feng ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit dahil mayroong isang malaking bilang ng mga hayop sa loob ng Purple Saint Ruins. Kahit na hindi siya nagsakripisyo, ang mga hayop na ito ay mag-aaway sa isa't isa. Zhao Feng, hindi masama. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog. Tao, muli akong nagpapasalamat sa iyo. Sabi ng Tao-Earing Trio. Dahil nasa gitna ito ng misteryosong kanyan, ang Tao-Earing Trio ang unang inatake ng demonic Hellvines. Ang nakakabaliw na paglaki ng mga baging ay nagdulot ng kapahamakan sa Tao-Earing Trio. Walang ekspresyon si Zhao Feng habang lumulutang siya sa himpapawid. Madali bang sumuko ang tatlong sekta? Hindi iyon inisip ni Zhao Feng. Ang Purple Saint Ruins ay naglalaman ng mga item na magpapapula sa mata ng sinumang miyembro ng dalawang star na sekta. Sa itaas ng bundok, ang Demonic Hellvines ang unang hakbang ng aming plano. Kung mabaigo sila, maaapektuhan ang plano. Mahinang sabi ng Saint Monant Goddess. Siya ang naging pinuno ng umaataking puwersa, at ang iba pang dalawang Void God Realm Kings ay tumingin sa kanya para sa mga desisyon. Ang Spatial Splitting Array ay inihanda na, ngunit maaari lamang itong magpadala ng maliliit na item sa ngayon. Malaki ang panganib kung magpapadala tayo ng mga tao sa True Spirit Realm. Isang boses ang umalangaw mula sa kabilang bahagi ng bundok. Isang misteryosong malamig na pilak na hanay ang lumitaw sa hangin na hawak ng 12 ng mga master ng array. Ang tatlo sa pinakaharap ay pawang mga array grandmaster, at isang kabataang may pilak na mata sa gitna ang nagsalita. Ang array masters, at maging ang dalawa pang array grandmasters, ay tumingin sa silver-eyed youth ng may paggalang. Array Grandmaster Yin Kong, sana ay ma-stabilize mo ang spatial splitting array sa lalong madaling panahon, ngunit sa ngayon, maaari ka bang magpadala ng ilang patak ng Origin Life Force? Nagsalita ang Saint Monant Goddess. Maging ang tatlong Void God Realm Kings ay magalang sa lalaking ito na may pilak na mata. Siya si Grandmaster Yin Kong, isa sa 4 na Grandmaster ng Tianlu Islands, at isang espesyalista sa spatial arrays. Higit pa rito, ang Grandmaster na ito na si Yin Kong ay sinasabing may malakas na eye bloodline na tila may kaugnayan sa kalawakan. Origin Life Force. Bahagyang nagulat si Grandmaster Yin Kong. Ang Origin Life Force ay katulad ng Elixir of Life, ngunit ang pagkakaiba ay ang dating ay naglalaman ng walang limitasyong life force. Sinabi ng mga alamat na ang isang patak nito ay maaaring maging tuyo, patay na lupa sa loob ng 100 milya tungo sa isang buhay na buhay, mayamang larangan na maaaring magbigay ng life force sa loob ng 1,000 taon. Mula dito, makikita kung gaano katikot ang isang patak ng Origin Life Force. At sa kasalukuyan, gustong ipadala ng Saint Monant Goddess ang mga patak na ito ng Origin Life Force sa Purple Saint Ruins para suportahan ang Demonic Hellvines. Sa pag-iisip hanggang dito, nanginginig ang puso ni Grandmaster Yin Kong. Kapag na-absorb ng Demonic Hellvine ang Origin Life Force, ang resulta ay hindi maiisip. Saint Montita Goddess, napakalakas mo talagang gumastos. Ang isang patak ng Origin Life Force ay bihira kahit sa Sacred Lands. Ang Demon Lord na napapalibutan ng itim na ambon ay hindi napigil ang magsalita. Ipadala ito ng paisa-isa, kung hindi, ito ay masyadong aksayado. Sabi ng Saint Monant Goddess.
Sa mahiwagang kanyan, ang demonic Hellvines ay nawawalan ng momentum at umatras sa 1 milyang radius lamang. Kung magpapatuloy ito, malapit nang mapatay ang mga baging. Nagpakawala ng hininga ang Skeletal Division Leader. Naging mas madaling kontrolin ang Ghost Corp's Cursed Array. Sa sandaling ito, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay tila may naramdaman ng lumitaw ang isang nakakatakot na pinagmumulan ng puwersa ng buhay sa gitna ng mga baging. Sa sandaling iyon, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nakakuha ng mga bakas ng spatial na paggalaw. Zhao Feng, mag-ingat ka. Iyan ay isang patak ng Origin Life Force, at naglalaman ito ng napakalaking mapagkukunan ng Life Force na tutulong sa paglaki ng mga baging. Nataranta ang Purple Saint Partial Spirit. Sa sandaling matapos ang kanyang pangungusap, ang demonic Hellvines na nasa bingit ng pagkatalo ay biglang lumaki tulad ng tubig. Sa isang kisap mata lamang, ang radius ng mga baging ay mabilis na lumawak sa 2 o 3 milya at nagpatuloy sa pagtakbo. Ang eksenang ito ay nagpatalon kay Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader sa takot. Ihinto ang mga ito. Nagtrabaho si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader. Kinokontrol ng una ang hukbo ng mga hayop habang kinokontrol ng huli ang Ghost Corp's Cursed Array. Woo! Isang magulo at uhaw sa dugo na aura ang biglang lumitaw sa gitna ng baging karagatan, na parang isang malakas na pag-iral ang nagising. Demonic Hellvine King. Isang halimaw na gawa sa ilang daang madilim na berdeng baging ang hugis pusit na mayroong ilang daang galame, ang pinakamahaba sa kanila ay umaabot ng 30 o 40 yarda. Ang laki ng Demonic Hellvine King na kakaporma pa lang ay halos kasing laki na ng Toe-Earring Trio. Parehong narinig ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader ang babala ng Purple Saint Partial Spirit. Sa ilalim ng Origin Life Force, ang mga demonic vine ay hindi lamang mabilis na lalawak, ang isang hari ng baging ay mabubuo din sa loob ng core. Patayin ang mga baging bago tumubo ang bagay na iyon. Kapag naabot na nito ang lakas ng isang soberano, magiging problema ito. Mabilis na sinabi ng Purple Saint Partial Spirit. Sa sandaling ito, ang Demonic Hellvine King ay maihahambing sa isang half-step na Origin Core Realm, ngunit ang life force nito ay halos nasa antas ng Toe-Earring Trio. Boom! Ang mga hayop na kinokontrol ni Zhao Feng ay agad na sinipsip ng makapal na baging ng kanilang dugo habang papalapit sila. Sa halip na masugatan ay mas lumakas ang lakas nito. Hindi ito gagana. Ang mga hayop na hindi pa umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm ay magsisilbing pataba. Nataranta ang Skeletal Division Leader. Masyadong malaki ang hanay ng Ghost Corp's Cursed Array, kaya hindi nito mabantaan ang Demonic Hellvine King. Sa itaas ng mga bundok, sa wakas ay pinasaya ng larawan ang 3 hari. Talagang karapat-dapat itong maging Origin Life Force. Isang patak lang ay makakapagpaikot na. Kung magpapadala kami ng 2 pa, hindi ba maaabot ng hari ng baging ang antas ng isang soberano? Tumawa ang Golden Skeleton. Hihihi, tinutulungan ng Beast Army ng brat na iyon ang mga baging na lumago ngayon. Natuwa ang Demon Lord. Sa larawan, ang hukbo ng mga hayop ni Zhao Feng ay maaari lamang harapin ang mga panlabas na demonic vine, hindi makalapit sa hari ng baging. Hanggat ang hari ng baging ay umabot sa antas ng soberano, ang kalalabasan ay magpapasya. Maging ang ibang mga soberano ay kailangang umatras mula rito. Ngumiti ang Saint Monant Goddess. Bumaling ang kanyang mga mata kay Grandmaster Yin Kong at sinabihan siyang maghanda para magpadala ng isa pang patak. Anong ginagawa ng batang yan? Bulalas mula sa mga manunood. Boom! 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 Hindi bababa sa 100 hayop ang biglang sumugod sa Ghost Corp's Cursed Array. Zhao Feng. Ikaw. Ang Skeletal Division Leader ay tumalon sa takot mula sa mga aksyon ni Zhao Feng, ngunit siya ay nanatiling hindi natinag at nagpadala ng isa pang daan. Matapos ipadala ang mga ito, ang mga hayop ay hindi gumalaw. Hinayaan nilang masira ng hangin ng kamatayan ang kanilang mga katawan bago tuluyang naging mga puddles ng dugo. Biglang dumobol ang kapangyarihan ni The Ghost Corp's Cursed Array. Shua! Ang isang alon ng mga baging ay naging nabubulok, maruming likido. Sa halip na ipakain sila sa hari ng baging, mas mabuting ibigay sila sa hanay. Skeletal Division Leader, patayin ang mga hayop at dagdagan ang hanay ng hanay.
King of Gods, Kabanata 540. Vanish. Skeletal Division Leader, mabilis na patayin ang mga hayop na ito at palawakin ang hanay. Ang boses ni Zhao Feng ay puno ng mapagpasyang hangarin sa pagpatay. Ang Ghost Corpse Cursed Array ay napuno ng dugo habang ang mga hayop ay namatay sa loob nito. Ang enerhiyang ibinigay ng True Spirit Realm Beast na ito ay napakataas ng kalidad. Sa ilang sandali lang, namatay lahat ang daang hayop at tumaas ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array. Anong malupit na galaw? Tuwang-tuwang iwinagayway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila upang idirekta ang kapangyarihan ng array. Lalong lumakas ang 15 sinumpaang bangkay ng multo habang sinisipsip nila ang enerhiya mula sa mga patay na hayop. Sa sandaling ito, ang bahagi ng mga baging na nababalot ng hanay ay nabulok. Gayunpaman, kasama ang Origin Life Force, ang dagat ng mga baging ay patuloy na lumalaki kahit na ang isang bahagi ay nawasak. Bagamat nagawang sugpuin ng hanay ang mga normal na baging, hindi nito mabantaan ang hari ng baging sa gitna, ngunit sapat na iyon para ipakita ng Purple Saint Partial Spirit ang hitsura ng kagalakan. Gamitin ang mga hayop na iyon para pakainin ang hanay at dumami. Kapangyarihan nito. Tuso talaga ang Zhao Feng na ito. Bumalik sa bundok sa labas. Nakakainis ang brat na ito. Huwag kang mag-alala. Mahigit sa kalahati ng kanyang halimaw na hukbo ay namatay. Hindi na siya makakatagal pa. Tinalakay ng 3 eksperto. Kinasusuklaman ng 3 sekta si Zhao Feng. Ang isang napakaliit na True Lord rank ay maaaring magpalipat-lipat kahit laban sa 3 Void God Realm Kings. Kailangan nilang aminin na nakakatakot ang kalaban. Si Grandmaster Yin Kong ay binibigyang pansin din ang asol na buhok na kabataan sa larawan. Ang pag-aaway na ito sa pagitan ng mga kabataang may asol na buhok at ng 3 Void God Realms ay nagpahanga kay Yin Kong sa mga kabataan. Grandmaster Yin Kong, humanda na ipadala ang pangalawang patak. Narinig ang boses ni Saint Montita Goddess. Sige. Pumayag si Grandmaster Yin Kong at nagsimulang magpadala sa pangalawang patak ng Origin Life Force. Sa gitna ng misteryosong kanyan, ang hangin ng kamatayan at ang kapangyarihan ng sumpa mula sa hanay ay bumalot sa lahat sa loob ng 3 milya at nagsimulang makipaglaban sa hari ng baging sa gitna. Sa kasamaang palad, 15 bangkay ng multo ang ginawa. Ang hanay ng hanay ay masyadong malaki upang banta ang hari ng baging. Kinokontrol ni Zhao Feng ang natitirang mga hayop habang binibigyang pansin ang sitwasyon. 1 o 200 hayop na lang ang natitira. Ang isang bahagi ay responsable para sa paglilinis ng mga baging habang ang iba ay ekstrang pagkain para sa hanay. Sa sandaling ito, nakaramdam si Zhao Feng ng kaguluhan sa kalawakan. Weng! Isang napakalaking pinagmumulan ng life force ang lumitaw sa gitna ng mga baging. Sa sandaling iyon, nakita ni Zhao Feng ang isang likidong katulad ng elixir of life, ngunit ang sukat nito ay mas malaki. Hindi maganda, pangalawang patak ng Origin Life Force. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit. Ang unang patak ay nagpalaki na ng demonic hellvines at lumikha ng hari ng baging, at ngayon ay may isa pang patak. Parehong naramdaman ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader na nanginginig ang kanilang mga anit. Tulad ng inaasahan, ang pinigilan na dagat ng mga baging ay nagsimulang lumawak ng husto, hindi napigilan. Ang Vine King sa gitna ay 12-dosenang yarda na ang haba, at ang aura nito ay nalampasan ang normal na half-step na Origin Core Realms. Q. Ang mga baging ng hari ng Demonic Hellvine ay parang mga dragon. Ang bawat haplos ay maaaring pumatay ng mga normal na True Spirit Realms, at daan-daang baging ang dumadaloy ng sabay-sabay. Boom! Ang Ghost Corpse Cursed Array ay agad na hinampaz ng mga baging at nagsimulang bumaba ang kapangyarihan nito. Master, hindi magtatagal ang array kung magpapatuloy ito. Sumigaw ang Skeletal Division Leader habang tumataas ang pressure. Tao, iligtas mo ako. Ang Toe-Earring Trio ay inaatake din ng Demonic Hellvine King. Sila ay nasa parehong antas sa mga tuntunin ng life force sa ngayon, ngunit ang Demonic Hellvines ay maaaring lumamon at sumipsap ng buhay at magpatuloy sa paglaki. Sa kasamaang palad, ang Toe-Earring Trio ay nagiging pagkain para sa mga baging. Hindi lang hindi lumaban ang Toe-Earring Trio, nalabanan din ito ng kalaban. Pumunta ka.
Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng. Lumitaw ang pagkabaliw sa kanyang mga mata habang inutusan niya ang natitirang mga hayop na pumasok sa Ghost Corpse Cursed Array. Weng. Ang Ghost Corpse Cursed Array ay tumaas ng husto, ngunit kahit na noon, ang Ghost Corpse Cursed Array ay hindi napigilan ang paglaki ng mga baging. Sa itaas ng bundok, hahaha, wala nang magagawa ang hanay ng brat, at kung wala ang mga hayop, walang saysay ang paglaban. Mukhang ang isa o dalawang patak ng Origin Life Force ay magbibigay daan sa Demonic Hellvine na maabot ang antas ng Origin Core Realm. Kumikislap ang mga mata ng tatlong eksperto sa pananabik. Sa simula ng pagbubukas ng mana, si Zhao Feng ay tila laging nangunguna. Walang kamalay-malay, ang mga eksperto ng tatlong sektang ito ay pawang maingat at napupuot sa kanya. Maging ang tatlong Void God Realm Kings ay hindi na nang ahas na huwag pansinin si Zhao Feng. Zhao Feng, inaamin kong natalo ako sa iyo noong nakaraan, ngunit ngayon ay may ilang Void God Realm Kings at isang Array Grandmaster. Hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Bulong ng isang batang babae sa karamihan. Napakaganda niya, parang dahon na nahuhulog sa hangin. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin habang pinagmamasdan ang asol na buhok na kabataan sa imahe. Si Ye Yanyo iyon. Sa nakalipas na ilang taon, nakatuon siya sa paglilinang dahil sa nangyari sa Purple Saint Ruins. Kalahating buwan na ang nakalilipas, nang malaman niyang muling lumitaw ang binata sa kanyang mga bangungot, nagmadali siya. Ang iba pang dumating ay kasama ang mga core na disipulo ng tatlong sekta na pumasok sa ruins noon, tulad nina Lu Tianyi, Qi Gui, at kasamahan. Sa kanila, si Lu Tianyi ang pinakamalakas, nakapasok siya sa Origin Core Realm hindi pa nagtagal. Ang kanyang katayuan sa mga core disciples ng Pure Moon Spiritual Sect ay nasa top 3. Saint Moon Aunt Goddess, isa o dalawang patak ng Origin Life Force ang magbibigay daan sa Vine King na maabot ang Origin Core Realm. Ang gintong kalansay ay napuno ng pag-asa. Kapag naabot na ng Vine King ang Origin Core Realm, magkakaroon ito ng ilang bagong kapangyarihan at kakayahan. Zhao Feng, kung maabot ng Demonic Hell Vine King ang Origin Core Realm, kahit na ang mga normal na sovereign ay kailangang umatras mula rito. Sa loob ng buong Purple Saint Ruins, wala nang makakapagbanta rito. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog, at ang puso ng Skeletal Division Leader ay dumaikit. Sa sandaling ito, mahirap para sa Skeletal Division Leader na saktan man lang ang puno ng ubas na mag-isa. Kapag nakapasok na ang hari ng baging, hindi maiisip ang resulta. Siyempre, si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay hindi natatakot sa kasalukuyang hari ng baging, sa halip ay mas nag-iingat sila sa buong dagat ng mga baging. Ang dagat ng mga baging ay sabay na hamarang kay Zhao Feng at sa Skeletal Division Leader. Kung ang isa pang patak o dalawa ng Origin Life Force ay lilito, kung gayon ang lahat ng aming mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na huminga ng malalim. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kalaban ay ang mga miyembro ng upper echelons ng tatlong sekta, at maaaring maging ang mga eksperto sa Void God Realm ay lilito dahil isa sa mga kinakailangan ng pagiging isang 2-star sect ay ang pagkakaroon ng isang Void God Realm expert. Nagkatotoo ang kanyang takot. Biglang nakaramdam si Zhao Feng ng kabuluhan sa kalawakan. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay itinulak sa limitasyon nito. Sa sandaling ito, ang kanyang kaliwang mata ay tila naging isang malaking karagatan dahil ito ay nagpakawala ng hindi maisip na potensyal. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang lawa ay lumawak sa 18 yarda, at ang whirlpool sa gitna ay umikot sa napakabilis na bilis habang ito ay nagpapalabas ng liwanag. Eye lock mo. Gumamit ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ng teknik na katulad ng Sacred Eye Bloodline ng Golden Sun Family para mag-lock sa lugar sa paligid ng drop ng Origin Life Force. Kapag nagamit na ang kapangyarihang ito, ang lugar na nakalock ay magiging restricted. Weng. Isang di nakikitang puwersa ang dumaan sa hangin na nakalock sa espasyo sa paligid ng kaguluhan, at lumitaw ang isang misteryosong patak ng likido na kasing laki ng hinlalaki at nagradiated ng walang limitasyong puwersa ng buhay. Ito ay lumitaw. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Pang! 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 Pang!
Ang puso ni Zhao Feng at ang God's Spiritual Eye ay parehong pumipintig ng malakas, at pinaghigpitan niya ang espasyo kung saan lumitaw ang patak ng likido. Malinaw na nakikita ng Skeletal Division Leader at ng Purple Saint Partial Spirit ang pagbabagong ito. Ito ang sandali ng tadhana. Kapag ang Demonic Hellvine ay nakakuha ng foothold sa mga guho, ito ay magiging isang landas para sa tatlong sekta, at ang resulta nito ay hindi maiisip. Naramdaman ng hari ng baging ang pagkakaroon ng isang bagay na katulad ng Origin Life Force at hinawakan ito kasama ang mga appendage ng baging nito. Nailak ni Zhao Feng ang Life Force ng Origin Life Force gamit ang kanyang Eye Bloodline Power, ngunit ang aura nito ay inilabas pa rin. Ilipat. Lumitaw ang pagkabaliw sa mukha ni Zhao Feng habang likas niyang sinubukang ilayo ang patak. Hanggat ang item ay hindi masyadong malaki, maaaring ilipat ito ni Zhao Feng nang hindi nahihirapan. Ang problema ay ang hari ng baging ay napakalapit na sa patak at maaaring harangan ang lugar sa isang pag-iisip lamang. Hindi mabilang na mga baging ang nakatatak sa espasyo sa paligid ng patak ng Origin Life Force. Hanggat nahawakan ito ng isang baging, ang Origin Life Force ay maa-absorb, at ang lahat ng kanilang pagsisikap ay mawawalan ng silbi. Tapos na. Nahulog ang puso ng Skeletal Division Leader habang ang puso ng Purple Saint Partial Spirit ay umabot sa kanyang lalamunan. Kahit saan man lumipat ang patak ng Origin Life Force, hindi ito makakatakas sa kapalaran nito. Vanish. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkabaliw at halos mawalan siya ng malay. Ang kanyang kaliwang mata ay umikot tulad ng isang maliit na whirlpool at, sa kritikal na sandaling ito, isang whirlpool ang biglang lumitaw sa paligid ng Origin Life Force. Shua! Ang patak ng Origin Life Force ay biglang naglaho nang dumaan ang alon ng mga baging.